Huwag maingay. Okay, magandang gabi po. Muli mga kapatid, tayo po ay muling magsasalo-salo ng salita ng Diyos dito po sa ating pong evening devotional. So conflict and courage po sa nalalapit na pagtatapos ng taon. So magandang gabi po muli sa ating lahat at tayo po ay magpapasimula. Tayo po ay pangunahan ng ating pong kapatid na si Brother Jefferson Buko sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita sa gabing ito. At bago yan, tayo po ay mag-aawitan at mananalangin. Tatawag po tayo ng ating pong mga kapatid sa mga Som attendees. Ang ating pong kasama ay taga-Tongpa Church. So, tatawag po tayo sa Tongpa Church ng ating pong kapatid na magbibigay ng pangbukas na panalangin. Tayo po ay magdadako na sa ating pong pag-aaral na pangunahan ni Brother Jefferson Buko at insights ng mga kapatid kung mayroon po silang karagdagan. And closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Let's pray for in heaven. Thank you for the wonderful day that you have given to us and for um, gathering us again this evening as we have our evening devotion tonight. Please give us now to the sound from above as we listen to what the speaker is going to say. Please help us apply the message in our hearts and in our minds so that we may show it in our daily lives and the people who are around us to be good Christians and to also have Christ-like character. And we also pray that uh, God will protect us from any possible dangers, and you love us as well, for with us, and please forgive our sins that we have committed against thee, and also ask you to please forsake the stream of the healing hands and thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Okay, marami pong salamat sa ating pong kapatid na nag-participate sa ating pong panalangin at sa ating pong opening song. So ngayon po tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral. Tawagin na po natin ang ating pong speaker, Brother Jefferson. Ayan, so good evening po sa ating lahat and welcome po muli sa ating devotional na ang ating pamagat po ay Hitherto had the Lord help us. Ito po yung ating patatagpuan po sa book pa rin po ng Conflict and Courage sa December 2024. Ayan. Sabi po sa ating key text natin po makikita sa Psalms 105 verse 1 and 2. O give thanks unto the Lord, call upon his name, made known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalms unto him, talking of all his wondrous works. The dealings of God with his people should be often repeated. How frequently were the remarks set up by the Lord in his dealings with ancient Israel, lest they should forget the history of the past. He commanded Moses to frame these events into song, that parents might teach them to their children. They were to gather up memorials and lay them up in sight. Special pains were taken to preserve them, that when the children should inquire concerning these things, the whole story might be repeated. So, dito po sa ating pong unang paragraph po ay pinapatungkol po nito na gusto po ng Diyos na atin po siyang na ang kanyang bayan o tayo po ay lagi nating maalala ang mga ginawa ng ating Panginoon, no? Lagi natin ding maalala yung kanyang mga katotohanan, no? Na kung saan dito po, meron pong mga example na mga binigay kung paano natin maalaala yung mga nakaraan na mga ginawa ng ating Panginoon, no? At even yung mga propeta, no? Na dito po ay katulad po ng mga pagbigay ng mga proteksyon o ng mga tulong ng Diyos sa Israelites ay minimake sure niya po na yung kanyang mga actions ay at yung mga mirakulo na mga nagawa niya at maging ng mga prophets ay hindi kailanman makakalimutan. Na gusto ng Diyos na atin po itong maalaala kung ano yung mga ginawa ng mga unang panahon na yon, no? Na kanya pa nga pong sinabi pa nga po ng Diyos kay Moses, no? Inutos niya kay Moses na lahat po ng mga nangyayaring mga events noon, no? Lahat po ng mga senaryo, mga ah ito, ayun, mga senaryo, anumang mga uri ng mga pangyayari ay inutusan niya si Moses na gawin niya itong gumawa siya ng mga kanta na kung saan yung mga kantang iyon, yung mga lyrics na yon ay yung nilalaman nun is yung story na iyon, no? At maging yung mga hindi lang mga songs na kundi yung mga iba pang mga babasahin na kung saan ito po ay tinuturo para sa mga parents na kung saan um, itong mga parents na ito ay kanilang maituro sa kanilang mga anak ang mga kantang ito at maging yung mga babasahin na madali lang nilang marirecall at
maalaala ng mga batang ito na hanggang ngayon ay atin pa rin na aalala yung mga ginawa ng ating mga sinaunang mga propeta at magiging ng ating Panginoon, no? Gusto ng Diyos na um, atin pong i-keep yung mga reminders at maging yung mga memorials, no? Na atin pong makikita ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Na kung saan ito po ay tutulong sa atin na maalala yung mga ginawa ng Diyos na para sa atin. Para kung sakali daw po yung mga bata na ating tinuturuan o mga tinuturuan ng mga magulang about sa mga songs, scriptures, at ibang mga story, the Bible ay ito ay kanilang, kung sakaling itong mga batang ito ay karoon sila ng tanong sa kanilang mga sarili, ay ito ay magiging sa kanila, reminders, no? At yung mga whole story at maging sa mga susunod pa mga henerasyon na para sila pa ay lalo pang ma-curious kung ano ba yung story at at sila pa ay ma-excite o piligan pa sila na makinig o mag ah, um, may turo niya sa atin na yung guidance, yung patnubay ng Diyos, yung protection niya na para sa atin at yung pag-ibig niya na binibigay niya sa atin ay kanyang may remind sa atin na ito ay hanggang ngayon ay nangyayari pa, no? Gusto ng Diyos dahil nga yung pag-ibig niya sa atin ay napakalaki, ay gusto niyang lahat ng mga ginawa niya ay maalala natin para meron po tayong guidance na sa lahat po ng oras ay laging po natin kasama ang ating Panginoon, no? Na sa araw-araw po nating mga buhay. At yung mga past po nangyari ay ito po'y nawa ang magtulong sa atin na palakasin pa po natin yung ating mga pananampalataya in this present time. Thus, the providential dealings in the marked goodness and mercy of God in His care and deliverance of His people were kept in mind. We are exhorted to call to remembrance the former days, in which after you were illuminated, ye endured the great fight of afflictions for His people in this generation, and the Lord has wrought as a working God. We need often to recruit God's goodness and to praise Him for His wonderful works. Yan. So, yung paragraph po na ito, dito po ay sinasabi po na yung mga bayan po ng Diyos na gusto ng Diyos na ang mga bayan niya ay kanilang maalala kung papaano sila inaalagaan ng ating Diyos. Kung papaano um, pinakita sa atin ng Diyos yung kanyang kindness at kung paano niya tayo in-rescue sa mga pagsubok o yung mga pangyayari na para bagang hindi po natin kayang malampasan. Pero dahil sa tulong ng ating Panginoon ay tayo ay nakalagpas sa mga paghihirap na iyon. Gusto niyang paalala sa atin na wag nawa po natin kakalimutan ang mga ginawa sa atin ng Diyos, no? At dito nga po ay gusto rin po ng Diyos na yung Bible po, no, na ating binabasa, ito po ay ating panghawakan. Ito yung mag-encourage sa atin sa mga believers na maalala yung mga nakalipas na mga panahon. Especially po dun sa mga panahon na kung saan yung una pa natin natagpuan yung katotohanan. At kung saan yung tayo po ay nanatiling faithful even though na tayo po ay sumusubok po sa mahihirap na sitwasyon. At gusto nga rin po ng Diyos na higit maliban sa pag-alala sa kanyang mga proteksyon na ginawa niya para sa atin, yung mga tulong na ginawa niya sa atin, yung mga past na nangyari ay
gusto niyang mapalalim pa yung ating ito, yung ating karunungan sa kanya. Gusto niyang mapalalim pa yung ating relationship sa kanya at maging ano, gusto niyang tayo ay maging closer pa yung ating relationship sa kanya na para bagang tayo ay magkakapamilya, no? Ayun yung gusto ng ating Diyos na maalala, na atin pong pag-usapan pa yung mga goodness ng ating Diyos at siya'y ating pasalamatan sa lahat ng mga wonderful things na kanyang ginawa sa mundo at maging sa atin. Let us not cast away our confidence, but have firm assurance, firmer than ever before. Hitherto had the Lord help us, and he will help us to the end. Let us look to the monumental pillars, reminders of what the Lord has done to comfort us and to save us from the hand of the destroyer. Let us keep fresh in our memory all the tender mercies that God has shown us, the tears he has wiped away, the pains he had soothed, the anxieties removed, the fears dispelled, the wants supplied, the blessings bestowed, thus strengthening ourselves for all that is before us through the remainder of our pilgrimage. Yan. So dito po ay um, sa lahat po ng mga nabanggit po sa ating devotion ngayon, no, na ito po ay nag-i-encourage sa atin, wag po naman tayong panghinaan ng loob o mag-give up o mawalan ng confidence sa ating sarili. Bagkus kung sakali mang tayo po ay makaramdam ng mga ganun na mga pangyayari, na tayo po ay manghihinaan dahil sa isang bagay na nagpapahirap sa atin, ay instead po na ma-lockdown tayo sa ating sarili na ay di ko naman kaya yan, di ko magagawa yan. At parang di na down na parang nadadown na tayo, no? Ay tayo po ay mag-trust lagi sa ating Diyos, no? Na higit pa sa noon na kung ano yung pagtitiwala natin sa Kanya. Dapat yung ating pong tiwala sa Kanya ay buong-buo, no? At yung praise nga po na ating title na Hitherto had the Lord help us, ay ito po ay pumapatungkol na ang Diyos po ay laging tutulungan tayo on the point, no? Na kung saan ay we can be sure nga po na yung kanyang tulong sa atin ay continue po. Ay, kumbaga ito ay walang katapusan yung kanyang patulong sa atin. Gusto ng Diyos na tayo po ay mismo ay ayun nga po, mapalalim yung ating relationship at gusto ng Diyos na yung ating tiwala ay para lamang sa Kanya. At hindi ito masisira ng anumang mga bagay, no? Kaya tayo nga po ay nire-remind na bumalik sa mga ginawa ng ating Panginoon ng mga unang panahon at hanggang ngayon, no? Diba? Hindi lang naman noon ng mga unang panahon yung mga maraming ginawa ang Diyos ng mga miracles. Bagkus ito rin ay pumapatungkol sa mga panahon po natin ngayon, no? Sa lahat po ng ating araw-araw na buhay, no? Na at po siyang pasalamatan. Kahit yung mga maliliit po na mga bagay, no, na hindi natin napapansin na ito po ay napakalaki, no, yung ating bawat pagbangon sa umaga, pagtulog, sa pag-alis, at yung mga bawat ating kinakain, no, ay ito po yung ating pasalamatan na ang Diyos ay palagi pa rin po tayong iniingatan. Na wag po naman tayong panghinaan ng loob na na parang ang malas ko naman, ganun. Tapos may iba pa na parang walang sa akin, walang nakikinig sa akin, walang tumutulong sa akin, no? Wag po naman natin ilagay iyon sa ating isipan. Bagkus, alalahanin natin ang lahat po ng mga pangako ng Diyos at ito'y ating maging source ng ating kalakasan at ng ating hope na sa bumangon sa ating sarili at tumayo at magpatuloy po sa duty nating na binigay sa atin ng Diyos, no? At ito'y ating maging kalakasan ng ating pananampalataya. At katulad nga po ng mga kanina kong sinabi na yung mga
pag-aalala, sa mga reminders na kung paano po tayo pinoprotektahan ng ating Diyos, kung paano din tayo niligtas sa mga nakaraan, ay itong mga memorya pong ito ay ito po nawa ang tumulong sa atin na punasan yung ating mga luha at tanggalin ang mga uri ng mga sakit, dalamhati at yung mga worries na nasa atin pa ngayon. No? Kung tayo ngayong gabi ay nakakaramdam ng kapighatian or parang paghihirap, no? Ay wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil diba sabi nga po, ang magtiis sa wakas ay siyang maliligtas, no? So, ayun, sa ganun din po mga praise na yun ay ito po yung ating panghawakan, no, agad, no? At maging ano pa, mas malakas pa tayo kaysa noon, na mas malakas pa yung at mag-deeper pa yung ating relationship at yung maging kalaban natin patungkol sa mga katotohanan ng ating Panginoon. Ayan. So, next. Yan. We cannot but look forward to new perplexities in the coming conflict. But we may look on what is past as well as on what is to come, and say, He'd heard to the Lord help us. As the days, so shall thy strength be. The trial will not exceed the strength that shall be given us to bear it. Then let us take up our work, is where we will find, believing that whatever may come, strength proportionate to the trial will be given. Ayan. So, expect na po natin, no, bilang mga bayan ng Diyos, ay expect na po natin na marami pa pong mga bagong mga problema, mga challenges, mga pagsubok ang ating maharap sa in the future, no? Na atin pong asahan, no, ang buhay po sa mundo ay hindi po madali, no? Yung buhay po Kristiyano ay hindi madaling tunay, no? Pero kung ang ating pag-iisip at yung ating source ng ating lakas ay nasa Panginoon, ay lahat po ng ating nararamdaman, yung ating mga pinagdadaanan ay ito po ay parang mawawala. Kumbaga yung ating mga daladalang problema, kung ito ay ating sinapa sa Diyos, ay ang ating pong mga bitbit na mga problema ay gagaan, no? At kahit yung mga mabibigat po na mga difficulties ay paparting pa lang, no? Ay atin pong laging tatandaan na gusto ng Diyos na atin po siyang maalala na na ang kanyang kamay ay laging nakalapat sa atin. Kumbaga nasa sa atin na lang po yun kung tayo ba ay hihingin tulong sa kanya or mag-ano na lang, magsasarili na, ay, di ko kaya to, ganyan. Or parang hindi tayo mag-ask ng guidance o ng mga help sa ating Panginoon, no? Kaya, dito nga po sa verse natin na as thy days, so shall thy strength be. Ay, ito po ay tinutukoy po dito na tayo po ay binibigyan ng Diyos ng enough na strength sa bawat araw ng ating ginagawa. At hindi po daw tayo hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng mga trials na malaki na hindi po natin kayang lagpasan. So para po tayo ay mapolish yung ating mga karakter, ay gusto ng Diyos na unti-unti niya tayong bibigyan ng mga pagsubok para yung ating karakter ay mas unti-unti ding maging pulido, no? Na kumbaga expect na natin na kung ano yung mga hinaharap natin ngayon, mga bagay ay ito ay maliit pa lamang. Kasi meron pang darating na mga malalaking mga pagsubok. Kaya po tayo ang Panginoon ng loob at tayo ay mawak lamang sa ating Panginoon, no? At ayan, so dito naman po nagtatapos ang ating devotional. At ayun nga po, na napakalinaw at tayo po ay nire-remind ng Diyos, no, na huwag tayong panghinaan at ating pong alalahanin ang mga ginawa niya ng mga unang panahon at ang ibang mga propeta kung paano niya tinulungan sila, no? At ganoon din sa ating mga buhay, no, kung paano tayo tinutulungan, no? Huwag nawa tayong humanap pa ng ibang mga rason na di ko kaya yan.
or ano pang mga obstacles na makakapagharang sa atin na palakasin yung ating pananampalataya. At ayun nga po, wag yung mga future po na problems ay hindi po nawa ito maging sanhi sa pagtigil po sa ating gawain para sa Panginoon. Bagkus ito po ang ating mas lumakas pa yung ating confidence na ay kaya pala marami ang pagsubok kasi gusto ng Panginoon na ako ay baguhin, no? So ayun po yung ating dapat na tatandaan. Kasi kung tayo ay ngayon ay pa-chill-chill lang o walang ginagawa sa buhay na para bagang wala tayong preparasyon sa pagdating ng ating Panginoon ay wala po mga pagsubok ang darating sa atin. At ibig sabihin po nun ay ang Diyos po ay wala po sa atin. Kaya kung tayo man ay nagkakaroon ng mga problema, mga pagsubok ay ibig sabihin nito ay mahal po tayo ng Panginoon at gusto niyang malagpasan natin ang anumang mga bagay na kanyang binibigay sa atin at ito ay ating maipatibay pa yung ating relationship sa Kanya. At ayun po. At muli magandang gabi sa ating lahat and well, thank you po sa pakikinig po ng ating po. God bless us all. Thank you po. Maraming salamat, Brother Jefferson, sa inyo pong panguna sa atin pong pag-aaral. Sa gabing ito, napatungkol po sa karanasan nila. Ang kitext kasi natin ay, bagaman sa awit ito nakasulat, pero ang atin pong title ay hinango doon po sa aklat ni Samuel. Paano ang mga Israelita noon, sa panahon nila, ay nagkaroon ng maraming Diyos-Diyusan, nagkaroon ng sumamba kay Baal, sumamba kay yung isa pang Diyos-Diyusan at maraming Diyos-Diyusan yung Israel noon. Ganun pa man, nagpakumbaba sila sa Panginoon at tinanggap sila ng Panginoon dahil sa taos-pusong paghingi nila ng tawad. At sa pamamaraan na yon, kahit maraming mga Pilisteo, maraming mga Palestine na sasakop sa kanila, dininig sila ng Panginoon at sinabi ni Samuel na hanggang dito ay natatapos ngayon at hanggang sa dulo. Kaya ito yung salitang Ebenezer related sa ating pong topic ngayon na kinakailangan nating alalahanin mga bagay na nagbibigay alaala sa Diyos sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga kanyang tulong, sa kanyang mga biyaya at sa mga nararanasan natin sa panahong ito at sa daranasan pa natin sa unahan. Kaya ngayong sinabi sa atin ng ating pong Spirit of Prophecy na ano bang book yun? Sinabi sa atin na we have nothing to fear for the future. Let's officially forget the things that God has led us in this teaching in our past history. Maliban lang makalimutan natin yung mga bagay na nilid tayo tungo sa mga liwanag na ibinigay sa atin. Kaya nga yung sinabi ni Moises sa Deuteronomy kung paano ang ating mga kaarawan ay ganun din ang kalakasan natin. Kalakasan upang makapanagumpay tayo sa mga pagsubok na dumating sa atin. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa tulong ng Diyos tayo po ay makakapanagumpay. Kaya ito po yung ipinagpauna sa atin sa Hebreo 10:32. We are exhorted to call to remembrance the former days in which after ye illuminated, ye endured a great fight of affliction. Ito po yung mga kasigasigan ng una nating matanggap. Wala nang ibang tama gaya ng ating mga nararamdaman at ating mga karanasan na wala nang ibang tama, ito lang, wala nang katotohanan na may kita pa tayo maliban ng tayo ay magpatuloy. Kung tayo po ay bibitaw sa mga katotohanan na natanggap natin, kadiliman na po yun. Kaya nung matanggap natin ito, ganun na lamang ang ating pag-iinit na matuto pa at ang iba naman ay madala natin sa pananampalatayang ito. Nagtiis tayo ng maraming mga pagsubok. Naranasan natin yung mga parang tinatawanan lang natin noon
na mga nakakaranas noon, pero nung matanggap natin ang katotohanan, na-realize natin yung ginagawa natin noon ay kabaligtaran sa nararanasan natin ngayon. Kaya ito po yung mga paalala sa atin ng Panginoon upang tayo po ay magpala sa Kanya, upang tayo ay magpatuloy sa kalakasan at sa liwanag na ating natanggap. Sa mga oras na ito, ng ating pong pag-aaral ay binibigay ko po sa ating pong mga kapatid. Mayroon pa po silang mga karagdagan o mga nakita pang liwanag na gustong bigyan pa ng diin sa ating pag-aaral. Welcome po kayo at pumasok lang po kayo. Open lang po ang inyong mic at ang inyong camera upang kayo po ay makapagdagdag kung mayroon po kayo nakita. Meron pa po ba? So, binanggit din naman dito, kung wala na po. Wala na. So, sa karagdagan ko po, binanggit din naman dito na yung mga gawa ng Diyos, yung mga experience sa mga nauna ay ipinag-utos kay Moses na gawan nila ng awit upang palagi itong nababanggit, ituro sa mga bata, at kung magkaroon ng isipan ang mga bata na magtanong kung ano yun yung inaawit na yun, marirepeat po yung mga history kung paano gumawa ang Diyos sa mga unang magulang na kanilang kinilala. At least, papupurihan nila yung Diyos, na unawaan nila yung awit, at aawit din sila. At sila ay magkakaroon din ng pag-asa. So, hindi lang ito sa panahon ni Moses na sinasabi, kundi sa Spirit of Prophecy, meron din naman sa ating iniwan na counsel patungkol sa awit, hindi lang sa mga talata, di ba, inaawit ng mga kapatid natin na yung mga talata sa Biblia upang masaulo at yung mga pangako ng Diyos masariwa palagi sa atin, at mas madaling ang sauluhin yung mga talata kapag kinakanta natin ito. Kaya ito rin yung isa sa mga payo natin, at syempre hindi mawawala doon yung pagtuturo sa ating mga anak, ating mga bata sa bahay at sa iglesia, yung ituturo natin. Siyempre hindi rin doon mawawala yung pagtuturo natin ng mga mahalagang bagay katulad ng 10 utos, kasi sabi ni Moses sa Deuteronomy 6, chapter 6, na kung kayo ay nahihiga, nauupo, naglalakad, o kung wala nga kayong ginagawa, ito yung babanggitin natin sa ating mga anak. At sabi ni Mrs. White na kung tayo ay nagpapahinga, kailangan meron tayong dalang mga babasahin, booklet, para hindi ma-divert yung isip natin sa mga bagay na makasadlibutan. At tayo po ay nagmumuni-muni sa atin pong binabasa. Ang Biblia po ang greater light, ang lesser light po ang nagpapaliwanag sa greater light, ang Spirit of Prophecy. Ito po isa sa mga mahalagang bagay upang hindi tayo maligaw ng pag-aaral ng salita ng Diyos na babasahin natin para ating maintindihan. Ito po yung payo sa atin din naman sa mga matatanda, na magbaon tayo ng ating mga babasahin, mga booklet, para palagi tayong natututo, kasi yung light progressive, di ba? Nagpapatuloy at lumalawak. Kaya ito yung payo sa atin. Hindi lang ito ipinayo kay Moses, kundi sa atin din naman. Lalo't higit sa atin. Kasi tayo po ang dinatnan sa huling panahon. Tayo po ang people of the last days. Kaya ito po yung susundin din naman natin. So, ito pong lesson natin na to ay napakahalaga, na kung paanong iningatan ng ating pong mga unang magulang, yung ancient Israel, karon din po yung spiritual Israel, modern Israel sa panahon natin ngayon.
tayo po yun. Kiniklaim po natin na tayo po yun. Kaya tanggapin din naman natin yung turo ni Moses na ano natin, ituro natin sa ating mga anak kung paano gumawa ang Diyos sa nauna nating mga magulang. So, ngayon po tayo po ay, kung wala na po, tayo po ay dako sa ating pong closing song and closing prayer po ng ating pong speaker. Let's pray. Maraming po sa po ng kalangitan, Ama. Maraming po salamat sa gabing ito sa inyo pong pagsama sa amin sa pag-aaral po ng mga totohanan niyo po na binigay niyo po sa amin. At salamat din po sa mga reminders na sa lahat po ng araw po ng mga ginagawa ay palagi po na kayo nariyan. At salamat din po sa mga pagtulong niyo po sa amin at gabay po na inyong binigay sa amin. At maraming din po salamat naman sa buong araw po na ito na po mga ginagawa at sa aming mga pinupuntahan. Maraming salamat sa pag-iingay niyo po sa amin at magiging din po sa aming mga mahal po namin sa buhay po na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito. Hindi po silang patuloy po na ingatan at palakasin. Tulungan niyo po kami sa aming pananampalataya na aming pong mapalakas pa po lalo at ganoon din pong aming mga relationship sa inyo ay mas lalo po pong lumalim ito at upang sa mga patibong po ng mga kaway ay hindi po kaming madaling mahulog. Bagkus ito po din po yung aming malabanan. Kaya po kami ngayon, Ama, ay humingi po ng kalakasan at gabay na mapanagumpuyan po ang lahat po ng kahinaan at mga pagsubok po namin na hinaharap sa mga araw na ito. At patawarin kami, Ama, kung saan niyo po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkasala sa isip, salita at sa gawa at ano po ang sa tiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Maraming salamat, Brother Jefferson, sa inyong pong pangunguna sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. So, maraming salamat din naman mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live sa patuloy na nanonood. Meron po tayong morning devotional bukas ng alas 5 at evening devotional naman hanggang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. So, at ang iba pang mga programa natin,
kami po ay mayroon ng ano mamaya, bukas pala. Baka hindi na po kami maka sa ilang mga araw. So, sana po marami tayong natutunan sa ating pag-aaral sa mga oras na ito. At sana po ay palagi nating alalahanin ang Panginoon at purihin natin siya at ituro natin sa ating mga anak, sa mga bata na nakakasama natin kung paano gumagawa ang Panginoon. Sapagkat mas madaling bumuo ng malakas na bata sa pamamagitan ng salita ng Diyos kaysa sa matanda na atin pong pinapangaralan. God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po.